Tayo po ay muli na namang magkakasama-sama hanggang mamayang alas 9 ng umaga. May mga issue na naman po tayong pag-uusapan. Bibigyan po ng opinyon, hihimay-himayin ngayong araw po ng Martes. At syempre may mga balita po kami na ibabahagi sa inyo. Mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman ngayong araw na ito. Pero syempre bago po tayo dumako sa atin pong mga issue at mga balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang babae ang may nasagap na tsismis tungkol sa kanyang kapitbahay. Dali-dali naman siyang nagtungo sa iba pa nilang kapitbahay at ikinuwento ang nakalap niyang impormasyon tungkol sa kanilang kapitbahay. Ang tsismis na ito ay mabilis na kumalat dahil bawat kakilala niya na makakasalubong niya ay ikinukwento niya ang nasagap niyang tsismis. Ilang araw lamang ang lumipas ay alam na ng buong komunidad ang kwento tungkol sa kanilang kapitbahay. Makalipas ang ilang linggo, nalaman ng babae na hindi pala totoo ang nasagap niyang kwento tungkol sa kanilang kapitbahay. Nakarating din sa kanya na labis na nasaktan ang kanilang kapitbahay dahil sa kumalat na tsismis tungkol sa kanya na wala namang katotohanan. Nakonsensya naman po ang babae at nagsisisi sa kanyang ginawa. Hindi niya alam ang gagawin para maiayos ang kanyang nagawang pinsala, kaya naman nagtungo siya sa isang matandang lalaki na laging hinihingian ng payo sa kanilang komunidad. Sa pagkonsulta niya sa matandang lalaki, inutusan siya nito. Magtungo ka sa pamilihan at bumili ng isang manok at ipakatay ito. Pagkatapos, habang papauwi ka na sa iyong bahay, bunutin mo ang mga balahibo at isa-isang ihulog sa daan. Bagamat nagtataka sa utos ng matanda, ay ginawa po ng babae ang sinabi sa kanya. Kinabukasan, nagbalik po ang babae sa matanda at mayroon na naman itong panibagong utos. Ngayon naman, balikan mo ang dinaanan mo kahapon at pulutin mo ang lahat ng balahibong inihulog mo at dalhin mo sa akin. Sinunod ng babae ang utos ng matanda at binalikan ang parehong daan. Ngunit wala na ang halos lahat ng balahibo. Natangay na ng hangin. Matapos maganap ng ilang oras, 3 balahibo lamang ang kanyang naibalik sa matanda. Maya-maya pa'y nagsalita ang matanda. Nakita mo na? Madaling ihulog ang mga balahibo, pero halos imposible na silang mabawi. Ganyan din ang tsismis. Hindi mahirap magpakalat ng kwento, pero kapag kumalat na ito, hindi mo naganap na maibabalik o mabubura ang pinsalang nagawa nito. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Sabi nga mga kanyusik, ang dila ay walang buto, ngunit kaya po nitong makasakit ng kapwa at makasugat ng damdamin. Kaya naman, nararapat lamang na maging maingat po tayo sa mga salitang binibitiwan natin. Minsan, para sa atin ay parang wala lamang ang ating sinasabi. Biro lang, kwentuhan lang o wala naman talaga tayong masamang intensyon. Ngunit, hindi po natin namamalayan na ang mga salitang iyon ay maaaring magdulot na pala ng sakit sa ibang tao. Ang tsismis po ay isang bagay na madaling kumalat, ngunit napakahirap bawiin. Huwag tayong magpakalat ng mga kwento o tsismis tungkol sa ating kapwa, totoo man ito o hindi.
Wala po tayo sa posisyon para ipagsabi ang mga bagay tungkol po sa ibang tao, lalo na kung ito po ay makakasira lamang sa kanyang pangalan o magdudulot lang ng kahihiyan. Mas mabuting manahimik na lamang mga kanyusik, no, kaysa maging dahilan ng pagkasira ng dangal ng iba. Isipin na lamang po natin mga kanyusik, papaano kung sa atin naman ito gawin? Paano kung may ibang tao na magpakalat ng kwento tungkol sa atin, nasisira sa ating pagkatao? Siyempre, for sure, masasaktan po tayo, no, at hindi po natin gugustuhin na mangyari ito sa atin. Kaya nga, may kasabihan, kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, huwag mo ring gawin sa iba. Kapag nakasakit na po tayo ng damdamin o nakapanira po ng reputasyon ng ibang tao, kahit magsabi pa tayo ng sorry, may mga bagay na hindi naganap na maibabalik sa dati. Maaring mapatawad tayo, ngunit hindi po madaling kalimutan ang sakit na dulot po ng mga salitang nabitawan na. Ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap nang buuin muli. Kaya bago tayo magsalita o magbahagi po ng kwento tungkol sa iba, mag-isip muna tayo mga kanyusik. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Makakatulong ba ito o makakasakit lamang? Sa halip na maging tagapagpadala po tayo ng chismis, no? Maging tagapagdala tayo ng kabutihan, pag-unawa at respeto po sa ating kapwa. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 29, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.